Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. A true sign of maturity is being happy for others even when life is hard on you. Agree po ba kayo dyan, mga kaibigan? Yung totoo daw na palatandaan na tayo ay lumalago, tayo ay matured na mga individual, ay yung masaya tayo para sa ibang tao kahit na yung ating mga sariling karanasan, ating mga sariling buhay ay hindi madali, naging mahirap para sa atin ang buhay. Ibig sabihin ay kahit hindi tayo naiinggit, nag-iimbot sa kanila, we celebrate other people. Mga kaibigan, muli maganda at puno ng pagpapala, puno ng pag-asa po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong gising? Umaasa po kami na nararanasan ninyo ang kabutihan ng Diyos, na nararanasan po ninyo sa iba't ibang mga pamamaraan ang kapahayagan ng Kanyang pagmamahal. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kayo po ay aming inaanyayahan. Kami ay samahan dito po sa ating programa. Ito po ay Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio. At ako po ang inyong kaibigan, Melo Anademong. Araw-araw po ito, tinatalakay natin kung paano natin mas pahahalagahan yung mga likas, mga asal na maaari pong magdagdag ng kalidad sa atin pong buhay, magdagdag ng meaning, kahulugan, mas maging produktibo tayo sa araw-araw at mas maging mabubuting mga individual. Ganun din po ang pinakalayunin ng ating programa ay makapaghatid sa inyo ng pag-asa na nagmumula sa salita ng Panginoong Diyos. At nawa po sa araw-araw ninyong pakikinig, kayo ay nabibiyayaan, kayo po ay nagkakaroon ng lalong pagkauhaw na makilala ang ating Panginoong Jesus. Kami po ay patuloy sa pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Sa inyo po na nagdanais makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin, tumawag po or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Para po sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, ang atin pong toll-free number 1-800-132-20196. Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe through Facebook o ang atin pong page AWR Luzon, Philippines. We are also on YouTube, ang atin pong channel Adventist World Radio North Philippines. At sa mga nagnanais po ng readily available, downloadable po ng mga Bible Study Guide for kids and adults, maaari nyo pong bisitahin ang bibleschools.com/Central Luzon. Magpapatuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Ang aking katanungan, para saan ka bumabangon? Di ba meron tayong advertisement na ganon? Or saan natin kinukuha yung ating motivation, yung ating pong inspirasyon sa araw-araw? Umaasa po kami mga kaibigan na itong mga mensahe naririnig nyo somehow nakapagbibigay po sa inyo ng inspirasyon. At the same time, yung pong inyong mga response, mga pagbati, yun po ang nagbibigay naman sa amin ng inspirasyon. Yan po ating pag-aaralan ngayon, to inspire or expire. At muli po ay makakasama natin si Ma'am Mary Jane Zabat, Dr. Mary Jane Zabat. Magtatapos na po ang buwan ng April at talaga pong alam ko na na-bless tayo sa serye na dinala sa atin ni Ma'am Mary Jane. Pero bago po tayo tuloy magpaalam, meron pa tayong isang topic bukas. Ibigay na natin sa kanyang panahon. Isa na naman magandang araw po mga minamahal sa inyong lahat, sa mga masugid na taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa. I hope we have reflected on how we live our lives and we have become intentional po para sa pagbabago po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi biro po ang ating mga hinaharap sa buhay. So have you decided to unlearn? Ano po yung mga atin ng talagang dinesisyonan? Ano po na atin ang aalisin, iwawaksi sa ating buhay? At ano naman yung nasumpungan natin na sa ating buhay, pamilya, sa
sa ating relasyon, sa ating mga pagganap ng ating mga tungkulin, sa pakikisalamuhan natin na kinakailangan nating i-relearn, no? O uliting pag-aralan at matutunan? Or are there empty areas that need filling in sa ating puso, sa ating buhay na kailangan talaga nating idagdag, no? To learn, para ito ay mapunuan. Sa araw na ito, let us stay positive, mga minamahal. Not in COVID, stay positive that change can happen to us. Stay positive that there is hope and light in God. Yun po yung napakaganda at positibong pananaw na ating magandang pinanghahawakan araw-araw para makakangiti pa rin tayo sa kabila ng problema dahil mayroon tayong tinitingnang pag-asa. Mayroon tayong liwanag na laging nasusulyapan sa bawat madilim o walang kasiguraduhang mundo, panahon na binigay sa atin. Where do you find inspiration? Saan tayo nakakasumpong ng ikaliligayan natin, nagbibigay ng inspirasyon? O kailan tayo nakapagbibigay ng inspirasyon? Paano? Ano yung mga ginagawa natin na nagdudulot sa iba para ma-inspire sila, para magkaroon na naman sila ng energy, para gumawa, para magkaroon ng pag-asa, para muling magmahal, para muling maging masigasig sa kanila pong mga gawain. O have you lost hope? Nawala na ba yung pag-asa? Talaga bang nakalimutan mo na pwede ka pang magmahal, na pwede ka pang magpatawad? O yun po yung sinasabi nating, have you expired your opportunities for improvement? Nag-expire na ba yung ating pagnanais na tayo lumago, na tayo po'y mabago, na tayo ay patuloy na magtagumpay kasama ng ating Panginoon? Si Mother Teresa po, sa kanyang natamong inspirasyon mula sa Diyos ay naghatid din naman siya ng inspirasyon sa iba. Talagang prominent itong si Mother Teresa, pinakita niyang mabuting halimbawa ng pagmamahal, yung compassion, yung pagiging mapagbigay, yung charity. Nag-expire man ang buhay niya pero ang influence at inspiration remained alive and working. Yung kanyang iniwang pamumuhay, yung iniwan niyang mabuting halimbawa ay patuloy pa rin nabubuhay at patuloy na gumagawa sa buhay ng iba. Kagaya po ngayon na ating inuulit na naman yung kanyang buhay. Ibig sabihin, nakasumpong tayo ng inspirasyon doon. At may mabuting halimbawa. Sa Biblia, si Paul po simula ng masumpungan ng Panginoon at tanggapin niya yung pagkatawag sa kanya ay naging matapat at matatag niyang hinarap ang lahat ng pagsubok sa buhay niya. Naranasan niya po na ma-shipwreck, masira ang kanilang bangka habang naglalayag na parang mamamatay ang lahat ng pasahero, pero dahil sa pananampalataya ni Paul at alam niyang ang Diyos ay hindi sila pababayaan, nangako ang Panginoon, kaya naman naligtas sila sa kabila ng nasira ang bangka. Natuklaw ng ahas, pinalo, kinulong at marami pang ibang mga hindi magaganda at nakakasakit, nakakapagpalumo, nakakapanlumo na karanasan mayroon si Paul. Pero sa lahat pong ito, dala pa rin niya ang inspirasyon. Ang sabi niya? Forgetting what is behind. Kalimutan yung mga lumipas, yung mga hindi maganda. And press forward, tumingin sa sa ating hinaharap, para ating maabot, masumpungan at marating ang atin pong minimithi na nilalaan ng Panginoon sa atin, Habang tumatanda ang mundo, lumilipas ang panahon, ay lumalala rin po yung mga krisis, yung mga problema na hinaharap natin. Sabi nga sa Facebook daw ay parang naging graveyard ngayon dahil ang mga pinopost doon, yung mga namamatay dahil sa COVID at sa iba't ibang mga karamdaman. Nalulungkot tayo kapag ganito po yung nakikita nating balita. But this is reality, At paano naman natin hinahanda ang sarili natin kung dadating tayo sa ganong sitwasyon?
ngayon. Nakakapanlumo man ano po ang mga pangyayaring ito kahit sa ating bansa ay totoong nagdadala rin ito ng takot. Pero mayroon pa rin, may nilalaan ang Diyos laging pangako at kasiguraduhan para panghawakan natin at hindi tayo manatiling walang pag-asa. Sa lahat ng nangyayaring ito, mga minamahal, ngayong pandemic, yung mga naranasan nating bagyo, yung mga naranasan nating lindol, yung pagputok ng bulkan. At ngayon itong bigla na lamang na sumira ng lahat ng natural na ginagawa natin, yung common na ginagawa natin. Ano ang natutunan natin? Yun po yun Ano yung learning na iniwan nito sa atin at patuloy na tinuturo nito sa atin? Na-inspire ka ba? O nalalong maging matatag, o nag-expire ka na in a sense na naniwala kang wala ng pag-asa sa buhay na ito. Sa atin ay nag-ECQ, nag-MECQ po tayo mga minamahal upang makontrol ang pagdami ng COVID positive at ma-decongest ang mga ospital. Kaakibat po ng problema sa COVID sa ating bansa, yung kawalan ng trabaho, pagkain, at ganun din kawalan ng pag-asa. Pero ngayon nakita natin parang mas malala ang nangyayari sa ating mga kapatid na mga taga-India na ang dami ng kanilang cases at hindi po tayo natutuwa dito. Nalulungkot tayo na ganito kalala ang epekto ng pandemic. Lalo pag nalalaman natin yung bilang ng namamatay, mga minamahal. May pag-asa pa nga ba para sa atin? Yung lagi ang tanong natin. So sa ganito mga krisis at pa mang darating pang mga krisis ng buhay, ang Diyos ay laging may tugon, may inilalaan para sa atin. Ito man ay kaligtasan, kapayapaan, pagmamahal, pagmamalasakit, pagpapatatag ng pananampalataya o paraan niya upang manumbalik tayo sa Kanya at muling maibalik ang magandang relasyon natin sa Diyos at sa ating mga minamahal sa buhay. Sa mga naghatid ng tulong sa kapwa, nagdala ka ng inspirasyon. Hindi lamang po sa tinulungan mo, kundi maging sa nakaalam ng pagtulong na iyong ginawa. Maaring sila rin ay naakit magbigay ng tulong at nakapagpanukala na mayroon din siyang magagawa sa maliit na kakayanan na mayroon siya. Sa mga nagdarasal, at patuloy na ipinagdarasal ang mga may karamdaman ng COVID man o yun mang mga taong walang trabaho, patuloy nating pinananalangin yung nawalan ng mahal sa buhay, yung nawawalan ng pag-asa, o yung mga ito po lahat ay nagtuturo sa atin na nandito yung ating lakas sa ating Panginoon. Sa ating pagdarasal, nakakasumpong tayo ng kapayapaan, nakakasumpong tayo ng panibagong lakas, ng pag-asa at ng patuloy na inspirasyon. Sa mga naghahatid ng mga salitang puno ng inspirasyon sa kanilang mga kaibigan, sa ating mga post sa Facebook, ikaw ay isang inspirasyon. So pinili mo to inspire, not to expire. Ang sabing ganon, the pessimist sees the difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty, sabi ni Winston Churchill. Saan ka po doon? Saan ako doon? Doon ba ako sa laging negatibo ang tinitingnan sa bawat magandang oportunidad? O nakikita mo sa kahirapan, sa challenges, nakikita mo yung maraming opportunity na nilalaan sa'yo ng Diyos. Opportunity para lumago, opportunity para maging pagpapala, opportunity para magbagong buhay, at opportunity para magmahal. The best way to get started, mga minamahal, para makapagpasimula tayo is to quit talking and begin doing, ang sabi ng Walt Disney. Ano daw po ang best way para tayo magpasimula na maging inspirasyon at magdala ng inspirasyon? Atin daw pong tigilan ang pagsasalita at magsimula tayo ng gawa. Wag puro gawa din. In times of difficulty, it's not whether you get knocked out, it's whether you get up, sabi ni Vince Lombardi. So, hindi yun na dahil nadapa ka, nalugmo ka, ay
yun na yung end of life. Yun na yung pinaka lowest part mo, o yun na yung ending mo. Yun na yung pagkatalo mo. Yan, no? Pagkatalo mo. Pero ang sabing gano'n, it's whether you get up. Ang punto, ikaw ba'y bumangon? No? Ikaw ba'y muling nagpasimula? Ano? Ikaw ba'y nagbago? Yan. Mga minamahal, tayo ay maging maalam sa mga darating pang panahon ng kabagabagan. Hindi po ito nag-i-end dito lang sa pandemic. Mas marami pa na mga darating na mga pagsubok sa atin. At habang tumatagal, ito po ay mas nagiging mabigat, mas nagiging mahirap. Ngunit ang lahat pong mga karanasan na ito at mga darating pa ay paalala lang sa atin. This world is not our home, no? We're just passing through. Ito po ay paraan ng Panginoon para maibalik ang nawalang relasyon natin sa Kanya, para manghawak tayo sa Kanya, dahil ang totoo sa ating sarili, wala po tayong magagawa. Ang sabi sa Acts 2:17, and it shall come to pass in the last day, sa mga huling panahon, ang sabi ng Diyos, I will pour out my spirit on all flesh, sa mga kabataan, sa mga lalaki, sa mga matatanda, lahat, ang banal na Espiritu ay gagawa sa kanila. Ano po? Ang sabing gano'n, blood, fire, and vapor of smoke, yan ay mararanasan. The sun shall be turned darkness, and the moon into blood, before the coming of the great awesome day of the Lord. And it shall come to pass. Lilipas po ang lahat ng mga pagdurusa, ang lahat ng kalungkutan, ang lahat ng mga pagdidilim ng sanlibutan. No? Lahat ng nagpapapangit at nagsisira ng sanlibutan natin, ang ating katawan, ang ating buhay, it shall come to pass. Pero ang sabing ganon, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Dumating man ang lahat ng ito, kung tayo ay naging malapit sa Diyos, kung kinilala natin ang kapangyarihan ng Diyos na siya lamang nating tanging lakas at sandata, tayo po ay maliligtas. Ang sabi sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, gaya ng binanggit natin before, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang Diyos po ay punong-puno ng kanyang katapatan. Faithful ang Panginoon. Lahat ng kanyang mga pinangako, tinutupad niya yan, at tutuparin niya yan. At siya ay punong-puno rin ng ng pagsasakripisyo, pagtitiis sa bawat isa sa atin. Isa lang ang nais niya, na tayo po ay hindi mamatay, hindi tayo mawasak, Hindi tayo mapasama dun sa mga taong magdaranas ng walang hanggang kamatayan, magdaranas ng parusa, at judgment, ng Panginoon, but that all should come to repentance. So lahat ng nangyayaring ito, ang nais ng Diyos, bumalik tayo sa Kanya. Magsisi tayo, humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawa, mga minamahal. Yung ating pag-expire, na parang wala na tayong pakialam sa iba, Let us bring inspiration. Ang sabi, be steadfast by Him in peace, ayan, growing the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Patuloy tayong lumago sa biyaya ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, ito ay makita sa ating buhay. Knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do, sabi ni Johann Wolfgang von Goethe. Let us stop dwelling on the difficulty, expire from focusing on the dark side of life, but remain inspired to light those living in the dark. Mga minamahal, maging inspirasyon, magdala ng liwanag, huwag maging bigat ng ibang mga tao. Maging tugon, sabi natin sa ating mga pinag-aaralan, magtiwala, magpatawad. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Sabi sa 2 Corinthians 5:17. Sa patuloy nating pag-aaral at pagkilala sa Panginoon,
Panginoon, na gumagawa sa buhay natin, nababago po tayo, nagiging puno tayo ng inspirasyon, nagiging pagpapala tayo sa iba. For whoever would save his life will lose it, dahil iningatan mo ang buhay mo para sa sarili mong kagustuhan, para makilala ka ng sanlibutan, para magkamal ng mga kayamanan. Pero ang sabing ganun, whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Isa lang naman ang gusto natin, tayo maging ligtas araw-araw, at sa pagdating ng ating Panginoon, tayo rin ay makakasama kay Jesus doon sa langit na bayan, mamumuhay ng walang hanggang buhay. Let us be like Paul. Consider living in Christ. Ano po sabi ni Paul? To live is Christ and to die is gain. Ang mamatay kung sa Panginoon ay totoo ngang gain para sa bawat isa sa atin. Magandang araw po, pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Ma'am Jane. Habang ako po ay nakikinig sa inyo, ako ay nai-inspire. Yung parang yung gusto nating mag-step up, i-improve yung ating mga buhay. Iba't iba po ang nagiging source natin ng inspiration. Merong yung iba sa pagbabasa nila ng mga books, kaya may mga self-help books, pakikinig sa podcast, yung iba po dun sa mga taong hinahangaan natin, from our family members, mga nagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag may natapos tayo na accomplish, or yung mga iba't iba ano po. Pero why is inspiration so valuable? Bakit ba napakahalaga nito? Una po, when we are inspired, it provides positivity and hope. 'Di ba? Parang positive tayo kapag inspirado tayo sa maghapon, may pag-asa tayo, yung dose of inspiration lifts us out of negativity. Ayan. Mas nagiging creative tayo pag inspired na ako po ay nagsusulat. So pag inspired ako, mas nakakasulat ako ng maganda. When we're inspired, mas desidido tayong ibigay yung pinakamabuti natin. So hard work, it sparks and sustains the drive we need to get through. Ang inspirasyon din po nagbibigay sa atin ng meaning and purpose sa mga ginagawa natin. Kaya nga po nabanggit ko kanina yung inyo pong mga pagbati, talagang ito po ay nag-i-inspire sa amin na magpatuloy. Yung results, nagbibigay din ng mga results when we're inspired, far better results. At alam niyo po, yung inspiration daw, ito daw yung katugunan o gamot sa apathy. Ano ba yung apathy? Yung parang wala tayong pakialam. Bahala na yan. Kung ano lang yung matapos, yan na. Yung hindi tayo nag-aspire na mas quality na gawa. Yung subpar na buhay. Pero pag inspired, this is the apathy killer. Maraming panahon, mga kaibigan, parang ganun tayo, no? Okay na, we're settling for less, for mediocrity, when we could have aspired for the better or a more incredible life. Pero alam niyo po, ang pinaka-ultimate source dapat ng ating inspirasyon, bukod dito sa mga outside sources na ito, ay ang ating Diyos. Yung ating pag-ibig sa Kanya, yung Kanyang kabutihan sa atin, yun po ang pinaka-pangunahing source, pinagmumulan ng ating inspirasyon. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating naging pag-aaral, kayo po ay na-inspire at gusto nyo rin ibahagi ang inspiration na ito sa ibang mga tao, makipag-ugnayan po kayo sa amin o i-share po ang ating programa. O kung gusto nyo naman po makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, tumawag lang po or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Para po sa mga kaibigan naman natin na nasa ibang bansa, ang ating toll-free number 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang ating pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng awitin. Your heart in your hand, feel its beating, its fate you decide by the choices you made. Take
your heart has been broken too many times and life is so heavy, you just want it to end, it's time that you send our word up to heaven, putting your life in His care. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your tears, your fears, your emotions, all cares. In His hands you're assured, you can count on His words. Trust your heart to the Lord. God is the answer, He's all that you need. He will hear you, He is near. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your tears, your fears, your emotions, all cares. In His hands you're assured, you can count on His words. Trust your heart to the Lord. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your tears, your fears, your emotions, all cares. In His hands you're assured, you can count on His words. Trust your heart to the Purihin po ang Diyos. Ayan, ang mga ganyang mensahe, mga ganyang musika, yan po ay nagbibigay din sa atin ng inspirasyon. Tayo po ay magpapatuloy sa ating series ng mga kalalakihan sa banal na kasulatan. At ito po ay karugtong ng pinag-aralan natin kahapon, si David. Actually po, yung ating pag-aaralan ngayon, ito'y mas naunang kaganapan kaysa dun sa ating mga tinalakay kahapon. At ito yung nagsimula ng kanyang fame, na makilala siya sa Israel. Si David ay humarap, paligsahan siya, tama ba yung term ko? Si David ay hinarap ang higante sa kanyang buhay. David faced the giant. Yan po ang very familiar na story na alam ng ating mga anak, pero tingnan po natin ang mga lessons na makukuha natin dito. Muli, ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng ating Panginoon. Sa kasaysayan ng bansang Israel, sila ay palaging napapalaban sa kanilang paligid sa ibang mga bansa. Subalit ang Diyos ay Kanyang liniwanag sa kanila. Ang Diyos ang siyang lalaban sa kanilang mga kalaban. Kinakailangan sila ay magtiwala lamang sa ating Diyos. Kaya ang sabi ng ating Biblia, kung ang Diyos kakampi natin, sino ang laban sa atin? Gayon din tayo, kung papaano ang karanasan ng bansang Israel ay napapalaban, tuwi-tuwi na, gayon din tayo sa ating pamumuhay sa araw-araw, hindi sa laman, kundi laban sa mga digmaan sa spiritual ang ating ngayong pakikipaglaban. At sa karanasang ito ni David, tayo ay makakapulot ng aral kung papaano tayo aharap sa isang malaking labanan sa ating pamumuhay patungo sa makalangit na Kanaan. Ating ngayong bigyan ng pansin ang isang kasaysayan. Ito ay natala sa 1 Samuel, Kapitulo 17. Ating simulan ngayon sa versikulo 1
Ang wika ng Biblia, tinipon ng mga Filisteo ang kanilang mahukbo upang makipagdigma at sila'y nagtipon sa Soko na sakop ng Huda at nagkampo sa pagitan ng Soko at Aseka sa Ephes-damin. Nagtipon sina Saul at ang mga Israelita at nagkampo sa libis ng Ela at humukay sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Tumayo ang mga Filisteo sa isang dako sa bundok at tumayo naman ang Israel sa kabilang dako sa bundok na may isang libis sa pagitan nila. Kaya ngayon, napapaharap ang bansang Israel sa isang malaking labanan. Ito ay panahon ni King Saul. At ang wika ng versikulo 4, at lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo ang isang pangunahing mandirigma na ang pangalan ay Goliath at tagagat na ang taas ay 6 na siko at 1 dangkal. Kumbaga sa ating panahon ngayon, ang taas ng lalaking ito na si Goliath ay meron siyang 9 feet ang taas. At ang average na height ng mga Israelita ay 6 feet. Kaya napakalaki ang hagwat sapagkat napakataas ang lalaking ito. At ang sabi pa sa ating Biblia, siya'y mayroong isang helmet na tanso sa kanyang ulo at siya'y may sandata ng baluti sa katawan at ang bigat ng baluti ay 5,000 siklong tanso. Siya'y mayroon kasuotan, tanso sa kanyang mga hita at isang sibat na tanso na nakasakbat sa kanyang mga balikat. Kung ating titingnan sa ating panahon ngayon, yung 5,000 siklong tanso, ito ay katumbas ng 125 pounds. Ito yung kanyang pinaka-bulletproof o yung sandata para siya ay hindi masugatan. At pagkatapos ang wika sa versikulo 7, ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga habi at ang dulo ng kanyang sibat ay may bigat na 600 siklong bakal at ang kanyang tagadala ng kalasag ay nauna sa kanya. Sa makatuwid, ang bigat nito sa ating panahon ngayon na alam natin sa pounds, ito ay 30 pounds ang bigat nito. Kaya hindi basta-basta ang kalaban ng bansang Israel. Sa pangunguna ngayon ng hari, walang iba kundi si Haring Saul. At samantala ngayon, ang lalaking ito na tagagat ay inahamon ang bayan ng Diyos, ang mga sundalo ni King Saul. Ang wika ng ating Biblia, 16, sa loob ng 40 araw, ang Filisteo ay lumalapit at naghahamon umaga at hapon. Ilang araw, kaibigan? 40 araw. At wala ngayon sa mga sundalo ni King Saul na gustong lumaban sapagkat ang wika, ito ay isang bayani, isang mandirigma. Napakalaki ang kanyang height o ang kanyang pinakataas at hindi basta-basta, malaki ang kanyang karanasan. Subalit, ang bayan ng Diyos sa pamagitan ni King Saul ay ayaw lumaban ang mga sundalo. Nandoon din ang mga kapatid ni David. Ang panganay, ang pangalan ay Eliab at ang pangalawa ay Abinabad at ang pangatlo ay si Shammah. At nandoon sila nakasama ni King Saul. Samantala, ang sabi naman ni Jesse na kanilang ama, anak, pumunta ka nga sa iyong mga kapatid, tingnan mo ang kanilang kalagayan. At magdala ka ng pagkain. Kaya nga, iniwan ni David ang mga tupa sa isang katiwala ngayon at pumunta sa kanyang mga kapatid. At noong narinig ngayon ni David ang hamon ng Pilisteong ito, sino ba itong hindi tuling ito na naghahamon sa bayan ng Diyos? At walang gustong lumaban, pero ang sabi ngayon ni David, akong lalaban. Kaya
Hinarap siya sa hari, ayon sa istorya, at ang sabi niya, Ginoong Hari, akong lalaban sa hindi tuling ito. Hindi pa tuli, naghahamon na. Kaya ang sabi ni David, ako ang lalaban. Sinabi ni David kay Haring Saul, ayon sa 32, sinabi ni David kay Saul, huwag manghina ang puso ng sino man dahil sa kanya, ang iyong lingkod ay hahayo at lalabanan ang Pilisteong ito. Kaya nga, ang sabi ngayon, Ginoong Hari, ako ang lalaban sa kanya. At sino ba itong Pilisteong ito? At ang sabi sa versikulo 33, sinabi ni Saul kay David, hindi mo kayang labanan ang Pilisteong ito sapagkat ikaw ay kabataan pa. At siya'y isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Ikaw ay kabataan pa, hindi mo kayang lumaban. Subalit, ang sabi ng lingkod ng Diyos na ito, ako ang lalaban. At ayon sa ating pag-aaral, meron siyang dinampot na 5 bato at pagkatapos kanyang sinilid sa kanyang supot. Kaibigan, ating ngayong pag-aaralan ang 5 bato na kanyang pinulot. Ano itong mga 5 batong ito na kanyang pinulot? Una, ang unang bato ay faithfulness in our responsibilities. Dapat tayong tapat sa ating mga responsibilidad. Ayon sa versikulo 34 at 35, ito ang ating mababasa. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama, sapagkat may dumating na leon o kaya'y oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan. Versikulo 35, ay inahabol ko, siya ay aking pinapatay at aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinadaluhong ako ay aking inahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Isipin natin itong kabataang ito na kapag siya ngayon ay nagpapastol ng tupa at pagkatapos may leon o kaya oso at kinukuha yung maliit na tupa ngayon, inahabol niya at pagkatapos pinapatay ngayon ang isang leon at saka isang oso. Tapat siya sa kanyang tungkulin bilang isang pastol. At bilang isang pastol ngayon, na kapag ang isang kordero ay kinukuhan ng isang leon at saka isang oso, hindi bali ang kanyang buhay ay malalagay sa panganib. Kanyang gagampanan ang kanyang tungkulin sapagkat siya ay may tungkulin na siya nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama. Kaibigan, sa bawat mananampalataya, sa binigyan ng Diyos ng tungkulin, dapat tayong maging tapat, faithfulness in our responsibilities. Dapat tayong tapat sa ating tungkulin sa ating mga tahanan. Dapat tayong tapat sa ating tungkulin sa ating pamilya. Ipagkaloob natin ang nararapat upang ang ating pamilya ay mabuhay ng masagana sa harapan ng ating Diyos. Ito ang kanyang naging karanasan, faithfulness in our responsibilities. Ang pangalawang bato na kanyang ginamit, God's miracles in your life. Ang wika sa versikulo 36, nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at ng mga oso, at ang Pilisteong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamang kaniyang hinahamon ang mahukbo ng Diyos na buhay. Kaya nga, sabihin natin na isang milagro. Paano ka lalaban sa isang mandirigma? Siya ay isang bayani ng mga Pilisteo. Ang labanan ay 1-1 sapagkat ang hamon na kapag ka natalo, si Goliath ay maging alipin ng bansang Israel ang mga Pilisteo. Subalit kapag ka naman ang representative ng mga Israelita ay natalo ngayon, sila ay maging mga alipin ng mga Pilisteo. Subalit kaibigan, merong milagro, merong miracle sa ating Panginoon.
Ang sabi nga ng ating Panginoon nung hinabol ang bansang Israel ng mga sundalo ni Paraon, ang labanan ng wika ay hindi inyo kundi sa Diyos. At sa tuwing nakikipaglaban ng bansang Israel, ine-emphasize ng ating Panginoon na ang labanan ay hindi sa kanila kundi sa Diyos. Maging noon ang bansang Israel ay napalaban sa panahon ni Gideon, 300 ng mga Israelita tinalo ang mga kalaban sapagkat ang Diyos ang siyang gumawa ng isang bagay para manalo ang kanyang bayan. Ang sumunod na ginamit ng lingkod ng Diyos ay nasa 1 Samuel 17:37 ang wika. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilistewong ito. At sinabi ni Saul kay David, umayo ka at samahan ka ng Panginoon. Kaibigan, ang kanyang attitude ay positive attitude. Sa ating pakikipaglaban ngayon sa ating buhay, dapat ang ating ngayong attitude ay positibo, hindi negatibo. Na kung papaano ang Diyos ay pinatnubayan ang bansang Israel na nakalipas na panahon ni Moises, panahon ni Joshua, panahon ng mga judges, ibinigay ng Diyos sa kanila ang tagumpay sa ating panahon ngayon. Ano man ang ating ngayong hinaharap na pakikipaglaban, mga suliranin, mga obstacles sa ating mga buhay, paniwalaan natin ang Diyos, siya ang nasa atin. Ang sabi nga, sino ang laban sa atin? Magtatagumpay tayo laban sa anumang hamon sa ating buhay kung ang Diyos ang sumasa atin. Kaya positibo ang ating dapat isipin sapagkat ang Diyos ang nangunguna sa atin. Sa ating araw-araw na pamumuhay, kaibigan, bilang mga anak ng Diyos at nagtitiwala sa Kanyang mga salita, dapat positibo ang ating ngayong paniniwala na ang Diyos ang siyang mangunguna sa ating pagharap sa mga hamon. Sa ating panahon ngayon, sa ating bansa, napapaharap tayo sa isang pandemya. Dapat tayong maniwala sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos, hindi tayo pababayaan. Maliban na tayo ay mawalan ng tiwala sa Diyos, at kung sakasakali man tayo ay magkaroon ng sintoma ng pandemyang ito, sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos, tayo ay Kanyang pagagalingin sa anumang karamdaman na ating ngayong sinasagupa sa ating mga buhay. At ang pang-apat sa kanyang karanasan, ayon sa ating pag-aaral, God's armor to you. Ano ba yung kalasag natin? Ano ba yung ating sandata na nasa atin? Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Kaibigan, kapag ka ang salita ng ating Diyos ang nasa atin, walang kaya ang dyablo sa ating pakikipaglaban. Ang wika nga sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12, pansinin mo kaibigan itong sinasabi ng ating Biblia ayon sa sumulat ng aklat ng Hebreo na si Apostol Pablo, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala na mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Pambihira talaga itong salita ng ating Panginoon. Kaibigan ng wika, kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Kung merong kang kausap at ikaw ay merong taglay na salita ng Diyos, kaibigan, kaya mong basahin ang sino man
na maaring merong masamang motibo sapagkat ang salita ng Diyos ay sumasayo. Ang sabi nga, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, hindi patay ang salita ng Diyos. Mabisa ang wika at higit na matalas kaysa alingmang tabak na may 2 talim. Meron pa bang mas mabisa salita ng Diyos? Kaibigan, ang hindi kayang baguhin ng tao ang karakter ng sino man na merong masamang karakter. Subalit ang Diyos na merong kapangyarihan sa kanyang banal na salita ay kayang baguhin ang buhay ng tao. Ang sabi nga, ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay isang kapangyarihan. Siyang nagbago sa buhay ni Apostol Pablo na dating Saul. Siyang nagbago sa puso ng maraming mga mananampalataya na nupat nung una sila'y mga kriminal, subalit noong tinanggap ang salita ng Diyos, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Kaibigan, kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, tatapyasin ang salita ng Diyos yung hindi karapat-dapat na ugali ng tao. Armor of God to you. Kaya nga, kapag ang isang tao ay meron siyang kahinaan sa kanyang buhay na nupat ang kanyang dila ay hindi mapigilan, tatapyasin ng Diyos ang dilang ito na hindi mapigilan at papalitan ng Diyos ng dila na karapat-dapat sa kanya. Kaibigan, napakatamis ng pangalan ng ating Diyos sapagkat meron siyang pangako sa atin, tutulungan tayo at ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan laban sa dyablo, laban sa mga prinsipales ng kadiliman sapagkat ang salita ng Diyos ay nasubukan na. At nung si Kristo ay napaharap sa mga tukso ng kaaway, ginamit niya ang salita ng Ama. Nagtagumpay ang ating Panginoon. Kaya nga, ang una ay faithfulness in our responsibilities. Tapat ba tayo sa ating mga tungkulin? Pangalawa, God's miracles in our lives. Ang milagro ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. At ang pangatlo ay positive attitude. Ang pangapat ay God's armor to you. Kaibigan, ilan ba yung pinili ng lingkod ng Diyos na bato? Bato at tirador. Ang kanyang ginamit, ang wika nga sa versikulo 40 ng kapitulo 17 ng 1 Samuel, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa at isinilid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. Kaibigan, ang kalaban niya ay merong tabak, merong maraming sandata, merong sibat. Subalit ang hawak ng lingkod ng Diyos ay isang tirador at saka 5 bato. Subalit yung tirador na yon ay ginamit ng Diyos. Simpleng tirador. At ito ay naging mabisang kasangkapan laban sa kalaban ni David. At ang 5 bato, sapagkat 5 bato ang pinulot ng lingkod ng Diyos, ang 5 bato, trust in God. Magtiwala tayo sa Diyos na ang labanan ay pagkakalob ng Diyos sa atin. Ang sabi nga sa versikulo 45 hanggang 47, pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Hindi na sinabi sapagkat ako ay may kapangyarihan, sapagkat ako ay may tirador. Ang sabi niya, ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Sa makatuwid, ang kanyang pinakagamit o pinakasandata sa kanyang pakikipaglaban ay salita ng Diyos at ang pangalan ng ating Panginoon. Ang wika, sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon, sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at
Ibubuhal kita at pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa himpapawid at sa mga bangis na hayop sa lupa sa araw na ito, upang malaman ng buong lupa na mayroong Diyos sa Israel, at upang malaman ng buong kapulungang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Kaibigan, ang wika ng lingkod ng Diyos, ang labanang ito ay sa Diyos. Kaya nga ang Diyos ang kanyang ngayong positibong kinilala, ang labanang ito ay sa Diyos. Kaibigan, napapaharap ka ba sa maraming hamon sa buhay? Maraming mga suliranin sa panahon na ito. Marami tayong mga kababayan na walang trabaho at inaakala nilang magugutom sila sapagkat wala silang pambili ng kanilang pagkain. Subalit kapag ka ang Diyos ang nasa atin, kaibigan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, kung mga ibon ay pinapakain ng Panginoon, ikaw pa. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. At kung ang Diyos ang sumasa atin, sino ang laban sa atin? Ang sabi nga ng ating Panginoon, hindi kita iwan. Hindi kita pababayaan. Aking iniiwan, kaibigan, ng mga pangako ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Bago tayo matatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi sa ating Biblia sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pasanin, ang mga hamon sa ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito, na merong paniniwala, merong pananampalataya, ang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Dakilan Diyos, maraming hamon sa buhay ng aking kaibigan. Marahil nawala ng trabaho. O Diyos, bigyan po siya ng trabaho o hanap buhay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalain po siya, O Diyos. Ingatan po siya kasama ng kanyang buong sambahayan. Pagpalain po ang kanyang mga pananim. At nawa ang bawat nakinig sa oras na ito, O Diyos, pagpalain po sila. Ingatan po ang bawat isa sa anumang karamdaman, lalo na po sa COVID, kundi ang aming bayan ay maging ligtas sa karamdaman ng COVID na ito. Salamat po, O Diyos, na inyo pong tinugon ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Ating ngayong sampalatayan ito, at ang Diyos hindi ka pababayaan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Romy. Very inspiring story. Ako po ay merong anak at gustong-gusto niya itong kwento ni David kung paano na talo ni David yung napakalaking higante, and he was just a little boy. Pero ayon po sa ating pag-aaral, it's not because of his own strength. Merong mga contributing factors kung paano nakayanan ni David na harapin ang higante sa kanyang buhay, at kung paano maaari din nating harapin ang mga higante sa ating buhay. He was faithful in all his responsibilities. David was very positive. Naalala niya kung paano sinamahan siya ng Panginoon sa mga nakalipas, kung paano naligtas yung mga tupang inaalagaan niya dahil sa pakikisama sa kanya ng Panginoon. He has confidence and trust in God's
power. Ano po, ang tanong sa atin, mga kaibigan, ano po ang mga giants sa ating buhay na humahamon sa atin? Alam kong napakarami po at alam kong wala pong exempted dito sa mga pagsubok na hinaharap natin. Paano po natin ito nilalampasan o tinatalo? Tayo ba ay nakasalalay sa kaya nating gawin, sa abilidad natin, o ito po bang pakikipaglaban na to, pakikipagdigmaan na to ay hindi sa atin kundi sa Panginoon. Sapagkat yun ang binanggit ni David, this is the battle is not mine but the Lord's. Kung ganun po ang Diyos ang sasama sa atin sa pakikipaglaban. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan ukol sa ating naging pag-aaral, meron po kayong pagnanasa na magsaliksik ng mas malalim na banal na kasulatan, makipag-ugnayan po kayo sa amin. Or kung gusto niyo po makatanggap ng mga aklat-aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay. At kung kayo naman po ay may mga prayer request, gusto po ninyo na may makasama na maglapit ng inyong mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, maaari nyo rin pong ipadala dito. Meron po tayong prayer team na handang samahan kayo. Mag-text lang po or tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, 1-800-132-20196. Pwede rin mag-send ng email sa connectedadventist.ph. And of course, our program is also on socials, our Facebook page AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel Adventist World Radio North Philippines. At sa mga nagnanais po ng readily available, downloadable na Bible Study Guide for kids and adults, feel free to visit biblesschools.com/Central Luzon. Muli sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito, Pastor Romy, Ma'am Jane, maraming salamat sa inyo. God bless you po. Mag-ingat sa buong maghapon. Magkita-kita tayo bukas. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. 777, praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.